May pinakahuling pahayag po ngayon ang Malacanang na kung saan ay hindi na raw po ipupursige at itutulak ni Pangulong Marcos Jr. Ito hong kasong impeachment ni VP Sara Duterte na kung saan ay na-impeach na po siya sa mababang kapulungan ng Kongreso at inaantabayanan na lamang yung pagbuo ng impeachment court sa Senado na siyang maglilitis dito po kay VP Sara Duterte. So, yun ho, at dapat ho ba nating paniwalaan at maging kumpiyansa ang kampo ni VP Sara Duterte? Kasi alam na naman natin sa mga nakalipas na pangyayari, di ba, tungkol sa ICC, na binabanggit ho ni Pangulong Marcos Jr. na nako, hindi po isusuko at hindi kikalalanin ng Pilipinas ang ICC. Pero saan ho napunta? O nandun ho ngayon si Pangulong Duterte sa kustudiya po ng ICC sa The Hague, Netherlands. So, babalikan lang ho natin yan mga kababayan kasi napaka-importante rin ho ito. Kaya baka magkumpiyansa ang kampo ho ni VP Sara o yung kanyang mga taga-suporta. Nako, hindi na itutuloy raw. O ito ho, balikan lang ho natin sandali para ay malaman ho natin kung ano ba yung mga naunang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. dito po sa ICC. Tapos, nung dumating ang panahon, nagbago ho. O ito ho. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, the former Chief Justice, is sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. One follow-up, sir. So Yeah. if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC We don't issues- recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. Okay, so ang liwanag ho ng binabanggit noon ni Pangulong Marcos Jr. na kapag lumabas yung warrant ay hindi po ibibigay ito pong si dating Pangulong Duterte sa ICC. Pero kabaliktaran po ang nangyari, di po ba? Ang ano nga ang bilis nga Talagang minadali ho, di po ba? Lumabas ang warrant. Ang sinasabi ho nila madaling araw tapos pinaaresto kaagad si dating Pangulong Duterte pagdating po sa NAIA mula po sa Hong Kong at kinagabihan agad nang ipinadala doon po sa the Netherlands. So dito ho mga kabayan ay so ano ba talaga? Talagang mahirap po sabihin natin, mahirap po na agad na maging kumpiyansa dahil sa meron pong pinakahuling pahayag ang Malacanang sa pamamagitan po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung saan ay hindi na po ipupursige at wala raw pong interes si Pangulong Marcos Jr. dito po sa impeachment trial laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaya marami ho nagtatanong ngayon at naguguluhan, maging mga taga-suporta po ng mga Duterte na totoo ba ito? Ako, paningin ko ho rito mga kababayan, alam naman ho, sa lahat po ng mga nakaraan, sinasabi ho nila na ganito, oo, yung pala hindi. Sinasabi naman nilang hindi, yung pala oo. Ito, panoorin ho natin mga kababayan, itong sinasabi na pinakahuli na balita mula po sa Malacanang kay Yusek Claire Castro. Sa tanong na dahil sa nagkaroon po ng pagbabago ng komposisyon diyan po sa Senado, ay saan tutungo ito hong impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Ito, panoorin po natin Yusek, sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Salamat po. Okay, so maliwanag ho mga kababayan, binabanggit po ni
Yusek Claire Castro na wala raw pinabubulaanan na ipinoporsige, itinutulak ni Pangulong Marcos Jr. yung pagpapalitis at sa impeachment na trial ni VP Sara Duterte. So yun po ang binabanggit ho ngayon ng Malacanang. Pero nako, ganyan din ho sa ICC, di po ba? Na ang sabi po ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi kikilalanin ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC dahil sa may umiiral ho nitong hustisya. Dito po sa ating bansa, di ba? May mga law enforcement agency. So, yung hustisya natin, may hukom, may Korte Suprema. Sabi niya po yan. Pero ano ho nangyari? Di po ba andun, no? Nasa ICC ho si dating Pangulong Duterte. So, yun ho mga kababayan. At sa ngayon, ang sabi ho ng Malacanang, sabi ho ni Yusek Claire Castro, hindi raw po interesado, hindi po porsige. Pero diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ay inihahanda na nga po yung mga prosecutor dahil sa nabawasan po, di ba? At ng dalawa, natalo sa eleksyon, ay isinama na ho. Ito pong dating Senador Laila de Lima na ngayon po nanalo sa party list at Attorney Chel Jokno bilang magsisilbing prosecutor. So sa mababang kapulungan ng Kongreso ay sila po ay naghahanda na ng mga taga-usig, yung mga magsisilbing prosecutor dito po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero sa Malacanang, ang sinasabi, nako hindi, walang interes dyan ang Pangulo. Yun ho mga kababayan. So mahirap po, no? Pero sa aking pananaw mga kababayan, talagang dapat na paghandaan po ni VP Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado ito hong impeachment trial dahil sa talagang kung ano kung ano po ang sinasabi ng Pangulo, iba po ang ginagawa. Di po ba? Yan ho at sinabi ho yan mismo ni Ginoong Winnie Monsod. Naging professor niya ito. At ang sabi niya, paiba-iba ho ng isipan itong si Pangulong Marcos Jr. At panoorin ho natin, mga kababayan, balikan ho natin yung interview kay Winnie Monsod na kung saan ay pinapatunayan ni Winnie Monsod na pabago-bago ho ang isip ni Pangulong Marcos at mahirap po pagkatiwalaan. Ito ho Brutal to Duterte. You know how these things change. He was so thankful to Duterte. I mean, don't look at what he talks about. You look at what he does. So, linaw ho, yung huli sinabi niya, huwag mong titingnan kung anong sinasabi ng Pangulo. Yung kanyang ginagawa. So, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Sabi ho yan ni Winnie Monsod. Hindi ho tayo nagsasabi mga kababayan. So, dito ho maliwanag na ngayon binabanggit ho ni Yusek Claire Castro na wala pong interes si Pangulong Marcos Jr. dito po sa kasong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Nako, maaring kabaliktaran ho yan. Ito, ibabase ho natin Hindi ko sa pinangunahan yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na wala siyang interes, kundi base po ito sa mga pangyayari. Hindi po ba yung sa ICC, hindi raw ibibigay. Nung lumabas yung warrant, ang bilis-bilis At hindi na nga ho dumaan sa tamang proseso. Hindi po nabigyan ng due process ang dating Pangulong Duterte na kung saan yan po napatunayan, lumabas po sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinumunuan po ni Senator Amy Marcos. Di po ba? So ngayon naman, binabanggit ho ng Malacanang, walang interes ang Pangulo. Si Pangulong Marcos at hindi raw po nais na maipa-impeach, mapatalsik sa pwesto si VP Sara Duterte. Pero ngayon, sabi po ni Winnie Monsod, wag kang magpapaniwala dyan. Parang ganun pagkakasabi na ini-interpret na lang ho natin. Ang sabi niya, wag mong titingnan kung ano ang kanyang sinasabi. Kundi yung kanyang galaw o ginagawa. Yun ho. Kayo ho, sa ating mga suki, sa ating mga viewers, sa mga bago ho lang sa ating channel, kayo po, ano ho ang inyong pananaw? Dapat ho ba tayong maniwala? Dito po sa binabanggit ho na Malacanang ni Yusek Claire Castro na wala raw pong interes na ipursige ni Pangulo Marcos Jr. Ito pong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Huwag ho natin paniwalaan. Kasi kuminsan, hindi may mga nangyari ho. Sabi nga ho,
Nung una, ang bait-bait ho ni Pangulong, sabi ho ni Winnie Monsoda, ang bait-bait ho ni Pangulong Marcos Jr. kay Pangulong Duterte. Di ba, pinupuri niya, tapos yung unang sona, bumilib ho siya. Talagang kinikilala niya yung tulong ho ni Pangulong Duterte, tapos ano nangyari? Naging brutal sa dating Pangulo. At sa katunayan, yung sa ICC, di ba, ang bilis ho, tapos kinakatwiran na, hindi, ang sinunod namin dito yung sa Interpol. Pero kung may warrant ho, ang linaw po sa batas. Dati may nagsabi na ho, di ba, yung sa mga retired justice ho na dapat ay iniharap po sa proper judicial authority si dating Pangulong Duterte, di ba? At siyempre, para kaso yun ho, may karapatan ho. Tapos, di ba, nung nasa Villamor Air Base ho, hindi nga yung mga abogado di ba, inalis at pinalaya sa kanyang paligid. So, yun ho mga kababayan, kayo na ho bahala, humusga. Magkomento ho kayo. Dapat ho bang paniwalaan? Ito ho ating tanong kung na wala na raw pong interes at hindi po ipupursige ni Pangulong Marcos Jr. ito pong kasong impeachment laban po kay VP Sara Duterte o hindi. Okay na pong bahala. Sa mga bago lang ho sa ating channel subscribe na po kayo at para kayo po laging updated dito po sa ating palatuntunan. At syempre, yung ating mga subscribers, maraming salamat ho. Nababasa ko ho inyong mga komentaryo. May mga galing sa Saudi Arabia, Bahrain, Canada, Estados Unidos, sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay dito po sa ating YouTube channel at huwag nyo rin pong kalimutan na i-share. At kasi dito maliwanag po yung ating mga komentaryo at lagi ho tayong may basihan. Hindi ho tayo basta-basta na nag-iimbento o nagmamarites ng kung ano-ano man. Dito po ay talagang kung ano po nangyari at kung ano ho ang totoo. Yun po ang ating sinasabi. Okay, maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.